Tatlong bagay na maaaring makaapekto sa iyong panalangin. Naranasan mo bang manalangin, pero wala pa ring laman ang pakiramdam mo? Parang hindi ka naririnig. Minsan, hindi ang Diyos ang problema, kundi kung paano ang paraan ng pananalangin mo. Una, panalangin na may pagdududa. Humihingi tayo, pero sa loob natin, laging may tanong, sasagutin kaya ng Diyos? Parang sarado ang pintuan, pero umaasa tayong may papasok. Sinabi sa Biblia, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Pangalawa, panalangin na nasa bibig lang. Maayos ang sinasabi mo, pero ang puso at isip mo ay nasa ibang bagay, sa gawaing mamaya o sa cellphone mo. Sabi ng Panginoong Hesus, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Pangatlo, nagsasalita ka lang pero hindi ka nakikinig. Ang panalangin, hindi lang pagsasalita, pakikinig din. Pero kadalasan, tapos na tayong magsalita, umaalis ka agad tayo. Hindi tayo humihinto para makinig sa Diyos. Ang tunay na panalangin, hindi kailangan ng magagandang salita. Kailangan nito ang tunay na puso, tunay na pananampalataya at marunong maghintay. Lumapit ka sa Diyos ng totoo, nandyan lang siya at nakikinig. Kung nakatulong ito sa'yo, mag-comment ka ng Amen. At kung gusto mong matutunan kung paano mas lumalim ang buhay panalangin mo, mag-comment ka ng gusto kong matuto. Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos.